Good afternoon, sir. Ayun po yung title na, sir. Student Enrollment and Record Management System with QR Code Integration and Enhanced Security. Ayun po rin ka-group niya, sir. Kurt, Jester, Cyril, Gerald, Jean Kenneth. Yao, sir. Project Context Background. Brief overview of enrollment and record management challenges in educational institution. The need for automation and secure system. Abin po yun nga, sir. Contextual challenges, manual processes prone to errors, difficulty tracking enrollment and program data, security concerns with sensitive student data. Kaya sir, manual ka dapat mag-input data ba kareng student ba ang balo mo nuting kang magkamali agad na nga balo ning system, sir. Purpose and description, sir. Purpose streamlines the student enrollment process. Yung sistema ini, sir, mag-simplify and mag-organize yung enrollment process by mag-reduce yung manual works and errors, sir, and provide secure access for student and administration. Yung sistema ini, sir, mag-include yung role-based authentication, like admin and student, sir, to ensure that only authorized user can access specific features and data, protective sensitive information. Enable real-time data access verification. Student and administration, abuse dala, sir, pong validate dala ring enrollment data do, para assure darang accuracy and updated la, sir. System description, desktop application development in Java using MS Access database. Yung application ay, sir, may buuyag yung sir, desktop system using Java as the program language. Implement a role-based system, admin and student. The system distinguish between different types of user. Admins manage the system, while student access and manage their information. Features include registration, login, QR code validation, and dashboard. Kaya registration, sir, may allow la rin student na makapag-register la, sir, para makalublaket ng system kita naman login, sir, mag-provide yung secure access karatang application para karatang user credential da, sir. Katang QR code naman, sir, mag-add yung layer of security para mabilis siyang matukoy yung identification ng estudyante po yung information na, sir. Kita naman dashboard, sir, kini do ay detang demo, sir, tang estudyante may register, sir, pang bigyan rolyo karon na, sir, na tara lege na. System objectives. Primary objectives: automate the enrollment process, ensure secure login and data handling through password hashing, provide real-time status verification via QR code. So yung primary objectives natin is ito, sabi dito is automate the enrollment process. So napapabilis yung pag-enroll ng mga estudyante. Tapos dito sa pangalawa is ensure secure login data, data handling through password hashing. So yung password natin is pwede siyang maging hashing, pwede siyang maiba para hindi agad matukoy ng mga ibang estudyante or yung mga hacker yung password. So chine-change niya parang yung sa IP address ng mga Wi-Fi's. Provide real-time status verification via QR code. So may QR, yun nga yung sinabi ni Cyril kanina, yung may QR codes tayo na pag in-scan mo yun, dadaling ka agad sa information ng isang estudyante. Tapos ito naman, dito naman tayo sa secondary objectives. Facilitate easy management of student data. Allow admins to monitor registration details.
deliver a user-friendly interface for students and admins. Dito naman sa secondary objectives, yung facilitate easy management. Ito yung madaliin mong matutukoy yung mga information ng isang estudyante. Kunyari, ikaw yung admin, mabilis mong makikita yung gusto mong hanapin sa isang estudyante, tulad ng student number, kung ano yung mga enrolled subjects niya, and so on. Allow admins to monitor registration details. And same lang to nung una, para ina-allow ito yung mga admins na ma-monitor yung mga information ng mga estudyante. And then deliver a user-friendly interface for students and admins. Yung deliver user-friendly interface, ito yung basic lang yung aming application. Hindi siya nakakalito, hindi siya mahirap gamitin. Parang sa mga gamit is plug and play ka lang. Ganun lang siya kadali. So, ayun. Thank you. And yung code, ipipresent ng mga susunod na reporters. So, ayun. Mag-start na tayo ng application. Ng installing application. Ito na yung Ino setup. Ayan. Pinatin lang natin to. Then yung mag-auto-install na siya. Ayan. Yes. Ayan. Install lang natin. Create a desktop shortcut. Then install. And finish. So lumabas na dito yung app. Enter lang natin. Yan. Mag-open na yung namin. Double open ko lang. Yan. Login ko lang yung username ko. Yan. Ito yung user profile ko. Yan. Then ito din yung QR. So pag in-scan niya, wait lang, scan na lang natin. Wait lang sir, scan ko lang. So wait lang, my ads. Ito yung pag na-scan. Ayan siya. Then generate PDF tayo. So ayan. Ito na yung parang pinaglagyan ng PDF. So punta na tayo na tawag dito ng File Explorer. Then hanapin natin yung pinaglagyan ng PDF. So kasi nakalagay doon Eclipse Workspace. So, ayan. User C, users, Chester de la Cruz, Eclipse Workspace, then enrollment, then SRC, QR codes. Ito, namabas na yung PDF ko. Enter lang natin, open lang natin yan. Ayan na yung PDF namin. Ayan, isa tayo. Mag-register na lang tayo ng bagong estudyante. Sino lang, Jander. Del Sarmiento Del at gmail.com. Then address Orac. Lagyan lang tayo ng number, kahit anong number. Ito yung mga choices na ng gusto mong course. Ayan. Registration successful. Balik tayo muna naman sa access. Ayan. Ito yung namin, yung pinaka database niyan. So yung na-add natin ngayon, then ito, Jandel, ayan. Then yung password din, naka-hashing siya. May kita mo hashing siya kasi hindi lalabas yung totoong password nung may-ari nung account. Ayan. Login ulit natin yung ito. Student login tayo. Yan. Ayan. View profile, makikita dyan.
generate. Lalabas din yan yung ano ni Jandel, then generate PDF. Scan natin yung QR code. Ayan. Ayan. Ito na, na-scan na siya. Ayan. Na-scan na siya. So, sa generate PDF naman tayo. Yan, na-save na ulit siya dun sa kanina napag-savean ng ibang PDF. Balik tayo sa File Explorer. Acer C. Users. Mr. De La Cruz. Then, enrollment. SRC. Source. Yan. Ito na yung kay Jandel. Ito. Open lang natin. Ayan, yung PDF. Yun yung pinaka-information niya. Okay. Then, next na natin. So, doon naman tayo kay Jester. So, kaya admin naman po sir. Admin login and then magtatampa po access. Kaya access po ngayon ni sir ating kaya po kasing kaya gani admins and then aniratang kaya user ang pang password. Subukan tayo babit ang admin. So, admin 1, 2, 3, 4. Di login tayo po, login successfully po. And then logout tayo po. Try tayo rin po itong metong nung gagana rin. And then admin login. And then just sampong admin login. So login successfully ya. So kaya ang access naman, subukan tayo mo magdagdag nung gumana rin. So subukan tayong Kurt, tapos Lopez. And then save tayo mo. Tapos max tayo pa. And then kaya admin, subukan tayo nung gumana. Kurt, tapos Lopez. And then ito sir, login successfully. So itang getang access, read nitang legeta mong ba yung user. And then view student. Ni po. Check tayo rin tang yung admin sir. Nung at chuya. Yung access. So wait, blend tayo. So ni retang apat. So Kurt, Cyril, Jean, Kenneth, Jandel. So ni. So ito po din sinabi ng Kurt na makahashing na lang po retang password. And then ala pong magkaliwa ka rin para parehas lang po. So subukan tayo na rin po kanyan mag-search user. So subukan tayo Cyril. And then okay ay ta sir, linwalita ka Cyril. Ka-Cyril mo. So anong marakala sir ating ang pantonan, agad may agad search mo. Agad refresh tayo and then Jandel subukan tayo sir. Search user. Jandel. And then Mali ko naman na search. Mali. JHON. Jandel. Back mo. Take mali yung So Jandel. Kenneth now. So dapat tala yung space. yung first name lang. Gina. Ayun, so first name dapat. So refresh, then John. Pwede. And then subukan tayo po mag-delete user. So delete tayo kan Jandel, delete user, and then yes. So milokon niya. Sir, sulihan tayo po kanya nung milokon kan Jandel gani. Ay. Refresh. Tapos student. So ay ta sir. Milokon niya po. And then Lancer back. Log out. And then, ayun na po yung aming system, sir. Okay na yan po. Bye!